Hello, kumusta po kayong lahat, mga kaibigan, mga kamag-anak, lalo na sa taga-suporta sa aking channel. Kung gusto ninyo matuto, magtiyaga po kayong panoorin ang video na ito. Medyo mahaba po ito, mga kaibigan, para po sigurado na matuto po kayo. Ang ituturo ko, mga kaibigan, kung paano gamitin ang ganitong cutting machine. Ayan, nakikita nyo, cutting machine yan. Ganito ang umpisa niyan. Kailangan langisan mo doon sa may yung langis na yung hindi yung pangluto, yung langis talaga sa motor. Tapos mayroon yan panghasa. May sariling panghasa yan, mga kaibigan. At tinuturo ko ito doon sa marunong na magtabas. Bawal po ito gamitin sa hindi ka pa nakasubok, ha. Kasi mayroon kasing ayan, may pangasa yan. Mayroon kasing, mga kaibigan, na ang dating gamit mo ay gunting. Tapos ngayon gusto mong gumamit ng cutting machine kasi maramihan na nga. Ay kailangan panoorin nyo tong buong video na ito. Magtiyaga po kayo. Yan. Ganyan, patong-patong na yan. Kanyang kakapal, ang tinatabas ko, mga kaibigan, ay GIDS 24 na plastic. Sa ganito kalaking cutting machine, heavy duty na po ito, kaya na po dyan ang 12 na patong. Ibig sabihin, 12 na patong yung tatabasin kong yan. At kung napapansin nyo, maliit lang yan. Wallet yan eh. Siyempre, pag ganyan, alam nyo naman yan, unahin mo yung mga gilid. Unahin mo yung mga gilid pagtabas. Lilinisin mo, kumbaga. Ganyan. Yun, kung kayo sanay magtabas ng mga tela, kung mayroon din kayong cutting machine na ganyan, pero ang inyo pong tinatabas ay tela, cotton lang na tela, madali lang po yon. Sa ganyang kalaking cutting machine, kahit na 50 patong kaya. Tandaan po ninyo, 50 patong kaya. Pero sa ganyan na tinatabas kong yan ay hard plastic, yung makapal na plastic yan. 12 lang, sa GIDS 24, kailangan 12 lang na patong. Ay, malaking bagay na po yan. Kasi kung guntingin mo, isa-isa lang magugupit mo eh. Yan mamaya ituturo ko rin sa inyo kung paano, kasi ipapile mo isa-isa yan eh. Alam naman yan ng mga cutting operator sa mga pabrika. Mayroon naman kasing mga cutting die, yung binabagsakan lang, pero doon lang po yon sa mga malalaking pabrika, talagang maramihan yon. Pero kung kagaya dito sa akin, hindi naman to kalakihan, ganyan lang na cutting machine ang ginagamit. Yung mga tayaan, binabati ko, kahit man tayo dinaanan ng pandemic, ibig sabihin na bangon ulit tayo. Kagandahan nito, mga guys, may sariling ilaw yan. Pag on mo yan, may ilaw yan automatic. Kasi lalo na sa ganyang plastic, mahirap po tingnan yung guhit. At saka mga kaibigan, chalk. Pag plastic ang tatabasin ninyo, chalk. Yung chalk na para sa blackboard, hindi yung Taylor chalk. Yung puti talaga na chalk, o kaya dilaw, basta kasi madali lang burahin yon. Pag ginamitan nyo kasi ng Taylor chalk, mahirap po burahin yon diyan sa plastic. Didikit po yon. Alam nyo naman, gagawing bag yan eh, makikita yon. Siya. Nakita niyo, malinis na yung magkabilang gilid. Alam niyo, habang maliit ang inyong tinatabas, lalo kayong mag-iingat, mga kaibigan, kasi baka mamaya madali ang inyong kamay. Ayan, i-slice na yan. Tatandaan niyo, unahin ang mga gilid, tapos saka mo yan i-slice. Diretso na yan, tapos na yan. Wallet lang kasi yan, mga kaibigan, kaya maliit. Importante po, mga kaibigan. Ano ba yan? Nakikita nyo ba yung aking pinangdadagan? Mga balot, mga bakal po yan. Binalot ko lang ng tela. Mabibigat yan. Kasi kailangan yan para po hindi po
gagalaw-galaw ang ating tatabasin. Ayan ha. Mamaya doon sa malalaki, kasi sabi ko sa inyo mahaba tong video na ito. Mamaya malalaki ang ating tabasin. Tuturo ko kung paano talaga ang kasi ba alam nyo mga guys, diyan sa bawat isang plastic, isang layer, bago mo siya lagyan ng pangalawa o pangatlo hanggang 12, pupunasan mo ng gawgaw. Iba po itong mga plastic dumidikit po yan at mahirapan ang ating cutting machine. Mahirapan po kayo magpantay. Yung mga cutter dyan yung mga nagtatabas na. Hindi kagaya ng tela, di ba? Pinapantay-pantay natin. Ang plastic, pag patong mo, kung hindi mo siya lagyan ng gawgaw, siguradong mahirapan ka. Didikit yan, hindi mo na siya mapantay. Alam nyo naman yan, sana'y magtabas ng tela, papantayin yan ha, mga guys. Ano ko, sandali lang, tapos na. Kung 12 patong, kung ilang hilira yun, yung mga 100 piraso na yan. Sandali lang. Kung guntingin mo sa 100, ako, ilang oras mo gagawin yan. Diyan, minuto lang. Ayan. Bago ka gagawa ng panibago, importante, ibababa mo si cutting machine ha. Kasi napakadelikado po yan. Alam naman ninyo, pag nalaglag yan, tapos pundido po yan. Pinakabahay niyan, pundido. Ibig sabihin, konting bagsak lang yan, durog yan. Bibili na tayo ng bago. Kaya po, napaka-importante. Pagtapos ka na doon sa isang klase, dalawang klase kasi tatabasin natin. Ayan, nakikita nyo yan. Ayan. Malalaki na yan mga guys. Diba sinabi ko sa inyo, ganito pag-pile ng plastic. Kung sanay kayo sa tela, walang problema. Pero pag plastic, ganyan. Ayan, nakikita mo. Pinupunasan ko siya ng gawgaw. Mayroon yan na yung tela na yan, may gawgaw sa loob. Binabalot ko. Para paglagay mo ng pangalawa, tingnan mo. Madali mo siyang i-adjust. Hilahin mo, ipapantay mo kasi yan eh. Pero kung hindi mo siya lagyan ng gawgaw, mga kaibigan, didikit yan at hindi mo na mahihila. Hindi mo na yan mapapantay. Maniniwala kayo sa akin. Ganyan, malambot mo lang yan. Madali lang yan pantayin kasi may madulas yan, may gawgaw yan eh. Tapos ilalapat mong mabuti. Ganyan. Ilapat mong mabuti. Kasi mangungulubot yan, plastic yan eh. Lagyan ulit ng gawgaw. Napapansin niya? Ayan, ibig sabihin mga kaibigan, hanggang 12 yan. Lagi mong lagyan ng gawgaw. Ilang minuto na ba tayo? Nangangalahati pa lang tayo. Tandaan niyo para matuto kayo, 23 minutes itong video natin. Ayan. Tingnan mo, nakadikit. Wala pa kasing gawgaw yan eh. Pero yung paglalagyan ko doon sa kabila, meron yung gawgaw. Kaya po madali. Tingnan mo, madulas lang ayan ha. Alam niyo ang aking channel, hindi po ako nagtuturo na magiging mali-mali kayo. Kasi dito sa tahian ng bag, na kami mga guys, 30 years na. 30 years na kami sa tahian ng bag. Kaya kung baga sa eksperto na. Bag lang naman, ibang usapan naman pagdamit. Historical po itong tahian na ito kasi ito po, dito ako nag-umpisa. Kasi kaming mag-asawa mga guys, pareho kaming walang-wala dumating ng Maynila. Nung natuto kaming manahi, tapos nagkapamilya, yan po ang nagiging tulay namin para po makapag-aral ang aming mga anak. Kaya mahal na mahal ko po itong tahian na ito.
Kaya sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hanggat may kalakasan akong binigay mo, patuloy ako sa pagtatrabaho. Oh, kung tutusin, kaming mag-asawa, kung sanay kami sa walang trabaho siguro pwede na ang hindi magtrabaho kasi ang aming mga anak sa awa ng Panginoon nakatapos na ng college ang 4 at may mga trabaho na yung 4. Yung 2 college na nag-aral, yun naman dito rin ang pang-aral nun, dito rin kinuha sa tahian na ito. Yun nga pala, kung gusto nyo mag-order sa Shopee, ang pangalan ng aming bag, ano bang tawag nitong pangalan na ito? Mamaya ipapakita ko yung logo ng aming bag, ha. Mamaya i-stop lang natin ating video sandali kasi nangangalay na rin natin yung aking daliri. Sandali, i-stop muna natin sandali. Ito babalik na tayo mga kaibigan. Ang pangalan pala ng bag namin, Cosette Bags, since 1991. 40 years na pala to. Di ba, mama? Basta napakatagal na mo. Akala ko 30 years lang 1991, 24 na ngayon 30 years nga. 30 years magit. Ibig sabihin, sa experience namin, nung una naming mga tinatahi, mga tela talaga, yung mga backpack, pang estudyante. Mula nung nagka-pandemic, mga kaibigan, humina na po yung mga cotton backpack, yung pang estudyante. Di ba? Nagiging online ng ating classes. Naging online, ibig sabihin na parang ano na po yung mga bag. Hindi na, nalimutan na kami ng mga customer namin. Hindi na po sila nagpapagawa. Ayan mga kaibigan, tayo na mo. Ang pinakahuli mong ilalagay, yan yung may guhit. Kita nyo. Kasi yan kasi yung guide natin para matabas natin sa ating machine. Alam yan ng mga nagtatabas, yung mga cutter talaga. At nakikita nyo, isang design lang kasi yung tinabas kong yan. Square din na malaki-laki lang, di ba? Siya nga pala, pag kayo po ay magtabas ng malalaking bag, halimbawa traveling bag, maraming pyesa yon mga kaibigan. Ito kasi wallet lang din yan, na malaki lang. Ibig sabihin, pag maraming pyesa, sabi ko sa inyo, siguradong matuto kayo sa akin channel Pag maraming pyesa, alam ba, traveling bag, maraming pyesa yon. Ayan, pinag-iigi ko talaga, pinapantay ko kung alin yung tama. Kasi sayang. Inikot-ikot ko yung pattern. Yan kasi yung pinaka-guide, yung may guhit na yan. Ibig sabihin, mga kaibigan, pag malaking bag, pag umpisa mo pagtabas, pagguhit, yung malalaking pyesa. Diyan sa bandang harapan mo, diyan. Malalaking pyesa. Tapos, habang patapos ka na, yung maliliit ang bandang huli. Yun po ang pagtatabas Kasi, para ba, pag hinuli mo kasi yung maliit, wala, di mo na madadaganan ngayon. Mahirapan ka na magtabas. Hindi kagaya nung ayan diyan may pandagan ako. Ihuli mo yung maliliit, ibig sabihin yun ang mauna mong tabasin ngayon. Ang bandang hulihan naman, kasi mababaliktad kasi mangyari niyan ang bandang ulihan mong matabas yung malalaking pyesa, kaya madali doon yun dadaganan Ayan mga kaibigan, nakita mo yung dating machine yan. Sa tingin ko mga 20 kilos yan kaya lang pag nandyan na yan sa lamisa, may gulong naman yan. Alam naman ninyo yan. Madali lang yan itulak. Ayan, lagi pong hugot pag kayo kung halimbawa nag-break time kayo, hugutin nyo yung plug kasi delikado po. Kanya mo, nakita mo, langisan mo ulit doon sa parang may lagayan ng langis dyan. Saka doon sa baba, doon sa tapat ng blade,
Ang blade kasi yan parang lagari. Alam na yan ng mga cutter. Ibig sabihin kasi, pag hindi mo nilagyan ng langis, sa ganyang plastic lang ha, pag tila, di naman kailangan lagyan ng langis eh. Pagka ganyan kasing plastic, yung kinayod nitong blade natin, yun yung malalagay doon sa butas. May butas kasi yun, lusutan ng blade eh. Ibig sabihin, di ba, iinit yan. Magdidikit-dikit yung ano doon, yung palang kinayod, yung kumbaga sa lagari, nakita mo yung pinaglagarian na nadurog na plastic, ay babara yun doon. O mababalian kayo ng blade kasi mag-init doon, babara yung mga dinurog na plastic doon at hindi na babara doon sa lusutan ng blade. Siya, bali ang blade mo. Kailangan po na lagyan ng langis para hindi siya mag-steady doon. Kasi mainit yung blade eh. Maaalis siya, matatalsik lang yung mga pinagkayuran. Ayan. Bali wala eh, napaka-kayang-kaya niya yan, dosing patong na Gids 24. Makapal na yung plastic na Gids 24 mga kaibigan. Yun na yung kung napapansin niyo yung pantulda sa mga tricycle kapag tag-ulan, di ba? Oh, yan yun, ganyan kakapal yan. Kaya dahan-dahan kayo kasi pagka ang kamay mo na iharang mo doon sa bandang harapan ako. Kaya dito po bawal po gumamit ng wala pang experience sa pagtatabas. Kung halimbawa bumili kayo, baguhan kayo, pwede naman magpaturo kayo doon sa pagbilihan nyo yan. Sa Abad Santos po yan mga kaibigan. Sa Abad Santos ko yan binili. Maynila po ha. Ano ba nakakasakop nito? Tondo Metro Manila ba? Abad Santos. Nandyan po ang mga bilihan ng mga makinang panahe at saka mga cutting machine na ganyan. Diba? Ibig sabihin 12 ka agad yun. Eh kung guguntingin mo 12 balik-balik ka doon. Isang 12 yan eh. Isang grupo 12 patong. Sige, gusto kong pasalamatan ang nagtiyaga na magsubaybay sa akin channel. Kasi ang akin channel mga kaibigan, sa Facebook man o sa YouTube, lagi akong nagtuturo, lalong-lalo na sa mga trabaho. Kasi ang problema kasi natin, sobrang kahirapan na sa ating bansa. Daming nagugutom, maraming walang trabaho. Kung sana, kung kayo'y mayroong sakahan yan sa mga probinsya, huwag na kayong pumunta ng Maynila na wala kayong siguradong papasukan kasi alam niyo dito sa Manila ang dami na ring aplikante. Ay, kagaya nga yan, mabuti kung may experience kayo kagaya ko. 30 years na ako sa ganitong trabaho. Kahit siguro mag-abroad, kaya lang matanda na ako eh. Yun ang mga gusto ng mga amo, yung mahaba ng iyong karanasan sa pagtatrabaho. Ayun po, kung ikaw ay wala ka naman masyadong karanasan sa mga factory, dyan na lang po sa probinsya. At marami din kabuhayan dyan. Magsaka lang po tayo dyan. At hindi na po tayo bibili ng pagkain. Alam nyo naman ang ating bansa ay baon na sa utang. Ang masakit, ang kinakain natin ay imported na. Parang napabayaan natin ang pagsasaka. Kasi nainggan nyo nga, pag pumunta kang Maynila, ang sahod mo minimum. Kung minimum, ang iba, wala pa sa minimum ang iba dito. Ibig sabihin na nakalimutan natin na
kung magsaka tayo, may kapirasong lupa tayo, hindi na tayo bibili ng pagkain. Ano bang dahilan kung bakit magtrabaho ka para makabili ng pagkain? Kung may lupa kang kapiraso dyan sa probinsya, sabihin mo, palit lang naman ang ani ko. Hindi ka na nga bibiling pagkain, hindi sapat na yun para ka na rin nagtrabaho ng pabrika. Di ba? Yun po sana. Di na bali kung marami kang experience, malaking experience mo, punta kang Maynila. Tapos sigurado na may papasukan. Okay. Pero kung maghahanap ka pa ng trabaho, mahirapan po kayo mga kaibigan. Yan ang payo ko sa inyo. Kaya nga ang aking channel, lagi kong hinihikayat ang mga magsasaka na damihan ang pagtanim. Para bukod sa pagkain ninyo, mayroon kaming mabibiling pagkain dito sa syudad. Ayun, ngayon mayroon tayong El Nino. Alam ko maraming nalugi na mga magsasaka. Huwag po kayong madala, mga guys, huwag po kayong madala. Pagdating ng tagulan, saka lang ulit at lalo nyong dadamihan ang inyong pagtanim para makabawi. Nandyan naman na ang ating mga leader. Ang balita ko, pahiramin naman kayo ng puhunan. Pahiramin ng bibigyan ng abono. Mayroon ba? Mayroon ba bigay? Iwan ko Basta ang alam ko, mayroon na pautangin yung mga nalugi ng magsasaka. Hindi lang magsasaka, yung mga lahat ng farmer, yung mga nag-alaga ng mga yupan, nag-alaga ng mga isda. Yun po yung nalulugi ngayon dito sa naranasan nating tagtuyot. Sobrang tag-araw. Ayan, malapit na tayo matapos mga kaibigan. Kompleto na. Kung malilimutan ninyo, panoorin lang ninyo ulit ang video para po talagang walang kulang. Kaya nga mahaba natin binidyo ano pa ba? Basta lahat ng pagbili niyan, ituturo na sa inyo kung paano magkabit ng panghasa. May panghasa yan sarili, di ba? Kung paano magkabit ng blade. Napakadelikado po ang magkabit ng blade yan mga kaibigan. Kasi pag hindi mo nailagay ng mabuti doon sa tornilyo, may posibilidad na matanggal ang blade. Alam niyo naman, pag natanggal yan, ang blade asiro, madurog yan at baka matalsikan ang iyong mata. Napakadelikado po niyan. Kaya sana ingatan po lagi natin ang ating mga trabaho. Matatapos ng ating video mga kaibigan malapit na. Ayun, patuloy lang sa mga pangarap, mga tahian, mga kagaya ko na may tahian. Alam ko hanggang ngayon ramdam pa natin ang pandemic na dumaan. Tayo'y lalaban lang ulit. Tawag lang mawala ng pag-asa. At saka alam niyo mga kaibigan dapat tulong-tulong. Dito sa aming tahian, kami lang mag-anak. Isa lang yan, dalawa lang yung tauhan namin sa labas. Ingat po tayo, hanggang dito na lang po.